Ang New York Knicks ang 2026 NBA Champions. Yung laban, gaya pa din ng nakaraan. Lamang ang Spurs o mananambak sa simula, tapos mauubusan ng gasolina. Ang Knicks naman parang bida sa pelikula, papabugbog muna sa una. Sayang kasi hindi man lang nila pinaabot ng Game 6. Ang mahal pa naman magpatiket ng Madison Square Garden at pwede pa sana nila taasan yon, lalo na ganyang isang panalo na lang championship celebration na. I'm sure madami ang gustong maka-witness nun. Kahit inactivate na ng NBA si Scott Foster o ang The Extender, wala pa din. Mukhang ayaw na talaga ng Spurs. Dahil, as usual, maagang double-digit lead na naman para sa San Antonio. Umabot pa nga sa 16 points ang kanilang kalamangan, pero gaya ng tatlo sa nakaraang 4 na laro, hindi sumuko ang New York Knicks, habang ang Spurs naging literal na intro voice. Mula sa 16-point deficit, unti-unting bumawi ang Knicks hanggang makuha nila ang 94-90 na panalo sa Game 5 at tuluyang masungkit ang serye 4-1. Dahil dito natapos na rin ang 53 years na paghihintay ng New York para sa isang NBA championship. Ang una nila mula pa noong 1973. Si Jalen Brunson binigay na ang 100%. Nagpakawala siya ng napakalupit na 45 points at halos siya lang ang maaasahang opensa ng Knicks sa gabing parehong hirap tumira ang dalawang team. Tinapos niya ang laban na may 14 of 27 shooting, 4 out of 7 mula sa 3-point line kasama pa ang 3 rebounds, 3 assists at 2 steals. Imagine 94 points lang ang final score ng New York. So almost kalahati nun kay Bronson lahat. Si Mikal Bridges na yung sumunod sa kanya na meron lang 14 points. Si Bronson din ng obvious finals MVP. Sa 5 laro ng finals, 4 na beses umiskor si Bronson ng higit 30 points at nagtala ng average na 32.6 points per game. At dahil sa kanyang 45-point masterpiece, naging pangalawang manlalaro lamang siya sa kasaysayan ng NBA na umiskor ng 45 points sa home court ng kalaban habang siniselyohan ng isang kampyonato. Ang una, si Michael Jordan noong 1998 laban sa Utah Jazz para sa ika-6 na titulo ng Chicago Bulls. At dahil sa panalo na yon, kagulo na ang mga fans ng Knicks sa arena. Oo, dahil kahit home court ng Spurs yon, halos kalahati naman ng crowd, Knicks fans. Ganyan kalulupit ang New York fans. Mas tipid kasi sa Texas, mas mura ang ticket kahit idagdag pa yung pamasahe at hotel. Mas makakamura pa din sila kumpara sa sobrang mahal na ticket sa Madison Square Garden. May mga fans pa na nagsunog ng jersey ni Wemby. Panalo na, nag-champion na, galit pa din. Si Wemby pa yung tinalo nila. Paano pa kaya kung si SGA yung kalaban nila? Pero props pa din sa San Antonio. Sila ang dahilan bakit hindi gaanong stressful ang NBA Finals ngayon. Dahil sila ang tumalo sa defending champion Oklahoma City Thunder sa isang matinding 7-game series sa Western Conference Finals. Dahil madaming NBA fans ang walang kaso kung sino ang mag-champion, basta wag lang daw OKC. Hindi ko alam kung bakit. Magaling naman si SGA. Natutumba lang pero MVP naman yon. Kaya pagdating ng finals, paborito pa nga ang batang koponan ng Spurs na binubuo ng 22-year-old Wembanyama, 20-year-old rookie Dylan Harper at 21-year-old Stephon Castle laban sa veteranong Knicks squad. Sa katunayan, kontrolado ng Spurs ang malaking bahagi ng serye at nanguna sila sa scoreboard sa halos 72% ng kabuuang oras ng 5 laro. Pero sa mga crucial minutes ng fourth quarter, nanaig ang karanasan at composure ng Knicks. Si Wemby may 19 points, 14 rebounds at 5 blocks. Karamihan ng blocks niya sa first half nangyari. Pero tumira lang siya ng 7 of 19 sa field at 1 out of 6 sa tres. Pero sa second half at final moment, hindi niya masabayan ang pagiging clutch ni Bronson. Si Dylan Harper naman consistent pa din. Naging leading scorer ng Spurs. 25 points, 5 rebounds at 4 assists. Pag eto hindi pa naging starter next season, ewan ko na lang. Si Fox, pinanindigan na yung bad trip ng mga fans sa kanya. 37 minutes sa court, 7 points, 3 out of 15 sa field at 1 out of 8 sa tres. Si Castle parang sumuko na din. 6 points, 1 out of 10 sa field. Pero next video na natin pag-usapan tong Spurs. So si Bronson, Josh Hart at Mikal Bridges ay magkakasama noong college days sa Villanova. Nanalo sila ng NCAA championship noon. Tapos ngayon magkakasama ulit silang nagdala ng NBA title sa New York. Kasama din nila si Donte DiVincenzo pero nauna na yung nakakuha ng kampyonato sa Bucks. Sa laban naman ng may dugong Pinoy, obvious na panalo si Dylan Harper sa performance.
Dahil syempre sa role niya sa team, unlike Jordan Clarkson na limited minutes ang nakukuha. Pero si Clarkson ang mag-uuwi ngayon ng kampyonato. Kaya para sa akin, parehong panalo ang dalawa nating kababayan. At yun, gusto po sana nating humaba ang seryeng to pero maagang tinapos ng Knicks. Para sa Spurs, madami pa silang kailangang ayusin para sa next season. Walang duda na malakas ng kupunan ng San Antonio kaso wala nga silang closer o kakayahang tapusin ang laban pabor sa kanila. Pero taas no pa rin. Napakabata pa ng koponan at mukhang marami pang finals appearances ang naghihintay kina Victor Wembanyama at sa kanilang grupo. Congrats din sa New York Knicks organization at sa kanilang mga fans, lalo na sa mga pumaldo. Baka naman. Taas kamay ng mga New York Knicks fans dito. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.